Kaya, sa totoo lang mga kababayan, no? Isa lang ang aking masasabi. Hindi na po tayo magtaka kung bakit si Yusek Cabral ay mamatay or papatayin. Kasi bakit? Mga kababayan, kung nagulat kayo sa balita, grabe ang insertion. Halos lahat ng senador, take note, pati si Rapi Tulfo kasali, si Robin Padilla. Ako, grabe, si Bongo, si Bato. Tapos, sino pa yung mga nandoon? No? Try nga natin, buksan nga natin ulit mga kababayan. Bukod dito sa ni Pulong na 5 billion daw ang kanyang pork barrel, doon sa lumabas sa dokumento ni dokumento ni Cabral. So ito po mga kababayan. No senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, inisa-isa namin na ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kita ninyo? Pera ng taong bayan yan. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, Sir Alben, hello po. deduct, or modify insertions of items Ma'am in the Almalay NEP ko, for hello. infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetali ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na pagulong ng investigasyon sa flood control scandal, nagnilaman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na Take note, mga kababayan. Ang proyektong ito, bilyon. Ang proyektong ito, bilyon. Hindi po milyon. Bilyon. Per senator, bilyon-bilyon po ang proyektong ini-insert nila. Hindi po ito usaping milyon bilyon. Kung isuma total nyo po, aabot po siya ng tumataginting na 70 trillion. Kung maaprubahan lahat, aabot po siya ng 70 trillion ang insertion nila doon sa dokumento ni Cabral. Kung isuma total, 70 trillion. Ngayon ninyo sabihin na mahirap ang Pilipinas. Ngayon ninyo sabihin na walang pera ang Pilipinas at mahirap ang Pilipino. Bilyon ang insertion. Kung isuma total lahat at maaprubahan ang insertion ito or naaprubahan na yata, aabot po ng 70 trillion. Tapos isisi na naman ito. Isisi na naman ito ng mga DDS kay BBM. Pero hindi nila inisip. Hindi nila inisip. Puro Duterte Black yung nag-i-insert dyan na senador. Kasali pa nga si Bato at si Bongoy. Continue. Ito pakinggan ninyo kung sino-sino. Sa DPWH leaks, pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na ako si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador. 105 project ilang buwan matapos simulan ang budget setting
para sa 2025. Pumapangalawa, si Senator Cheese Escudero Si Cheese, na may 34 34 projects. Naku. Ikatlo si Senator Joel Villanueva O, na may 30 30. projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 projects. Si Amy. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. Oh. 11 projects para kay Senator Mark Villar. Mm. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-6 naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Willie Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators J.V. Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Nako. Isa naman para kay Senator Risa Hontiveros. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan Naku. kay former Yusek Bernardo. Dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Tama. Corroborated ang nakuha naming mga dokumento ng sworn affidavits na isinumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Kita Tugma ninyo. ito sa mga inilistang proyekto ni Bernardo na pinanumpaan niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maliban sa mga nabanggit nitong proyekto na produkto ng mga umano'y BICAM insertion. Existing din ang mga proyektong ito base sa transparency server ng DPWH. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na una ng pahayag ang lahat ng nabanggit na former at incumbent senators. Bukas 'Di ba? Kita ninyo mga kababayan, bilyon po ang usapan diyan. Bilyon ang usapan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, naku po, sabi ko nga sa inyo, huwag na po kayo magtaka. 'Di ba? Na dami pala no, ang laki. So bukod dyan mga kababayan, usaping bilyon na insertion, nabigkas at narinig nyo po ang pangalan ni Bongo. 'Di ba? Lintik mga project, wala namang naramdaman. Kaya nga, 'di ba Ma'am Cheryl? Ma'am Sherry Amadeo. So ngayon mga kababayan, narinig nyo po kanina na doon sa balita ng Billionaire News Channel ay nabigkas po ang pangalan ni Bongo. So ngayon, mga kababayan, si Bongo po umalma. Sabi niya, Teka lang. Bakit ako nandyan? So ito po, mga kababayan. Umalma po si Senator Bongo kung bakit ang kanyang pangalan ay nadawit at nasangkot sa insertion. Ito po, mga kababayan, ipakita ko lang po sa inyo ha. So, ito nilabas na po mga kababayan ni Libeste. No, itong mga numbers of insertion. So, wait lang ha mga kababayan. Ito po yung kay Bongo. Saglit i-cancel ko lang kasi hindi ko mabuksan eh. Ito po yung kay Bongo, mga kababayan. Umalma si Bongo. Ha? Sabi ni Bongo, bakit nandyan ako? Ha? Bakit kasali ako? Ayan po, mga kababayan. Umalma si Bongo kung bakit kasali ang kanyang pangalan sa insertion. Huwag mo na itanggi yan, Senator Bongo. Kasali ka na dyan eh. Di ba? Bongo pumalag sa pagkadawit sa Cabral Files. Nako po, eto na nga. Naglabas ng pahayag ang tanggapan ni Senator Bongo kaugnay sa tinawag na Cabral Files. Basahin ang buong detalye. So ito po, mga kababayan, yung patungkol kay Bongo. So wait lang ha mga kababayan. Ayaw niyang mabuksan eh. Dahan-dahanin ko lang kasi wait lang ha. Naku, ayaw nga niya. Ayaw nga lumabas ni Bongo, mga kababayan. Hanapin na lang natin sa YouTube. Ito. Bongo pumalag sa Cabral Files. Ito, kasi babasahin ko lang sana mga kababayan kasi ayaw kong makopyright. So ito. Cabral Files, Bongo pumalag sa Cabral Files. So ito, mga kababayan, na kung saan ito DPWH surrender files of ex DPWH Yusek Cabral to Ombudsman. Ayan, so mga kababayan, pumalag nga daw di umano itong si Bongo sa Cabral Files na kung saan bakit kasali
ang kanyang pangalan doon at hindi po niya mga kababayan matanggap na kung bakit nandun siya. Hindi natin alam mga kababayan kung bakit ganun at nandun siya. Siya lang din po ang makakasagot niyan mga kababayan. Si Bongo lang din po ang makakasagot niyan at si Bongo lang din po ang makakapagpaliwanag niyan. Pero according nga sa kanyang opisina, naglabas po sila ng statement na kung bakit. Actually, Ma'am Sir Awikid Empat, kaya po ang bilis-bilis ni Bongo na mag-react patungkol dyan at pumalag. Alam na natin, 'di ba? Ang mga bilis pumalag, ang mga mabilis pumalag, ibig sabihin guilty yan. 'Di ba? Kung alam mo sa sarili mong hindi ka kasali, huwag ka muna sumagot, manahimik ka lang muna, antayin mo na lang na ipatawag ka, 'di ba? Oo, antayin mo na lang na merong mag-imbestiga at nandoon ang pangalan mo, 'di ba? Umaray agad Ma'am Aymalay ko at kay Ma'am Sherry Amadeo. 'Di ba? Umaray agad, napaka-defensive. Kasi mga kababayan, biruin mo kasali kasi siya dito sa DPWH leaks, na kung saan bilyon-bilyong proyekto po ito. Sa totoo lang mga kababayan, hindi pa kasi tapos. Yung isang problema ni Bongo, na kung saan mga kababayan, yung pagkadawit niya doon kay Diskaya, doon sa 7 billion na project ng kanyang tatay noong presidente pa si Digong, na inaward ni Digong sa CLTG Builders. Kasi mga kababayan, kaya po pumiyok itong si Bongo, umaray, doon sa 7 billion awarded na DPWH project ni Digong, kasi nga ang CLTG Builders, nakalagay po kasi doon Christopher Lawrence Tesoro Go. Kaya CLTG Builders. Yan po, kaya nga CLTG Builders pangalan po ni Bongo ang meaning dyan. Christopher Lawrence Tesoro Go. Tesero o Tesorero Go. Hindi ko alam kung ano middle name niya. Basta CLTG Builders. So ngayon mga kababayan, hindi pa nga niya nasolusyonan at naresolba itong issue sa CLTG Builders na isinampa ni Trillanes doon na kasong plunder, Sila dalawa ni Digong, ginasuhan ni Trillanes doon sa CLTG Builders at saka doon sa yung Navy warship, na pangingialam daw ni Bongo at sinabi nga ni Digong doon na kahit sino tanungin ninyo sa Davao, bilyonaryo ito. Sino hindi makakakilala nyo? Bilyonaryo yan sa Davao. Diba? Sabi ni Digong yan. Hindi pa siya doon na-resolba. Tapos meron pang pangalawang aligasyon na inilabas ni Trillanes, yung meron daw daan-daang milyon na halaga ng bahay sa Ayala, Alabang. Itong si Bongo. Tapos ngayon nagsalita naman daw ang Ayala, Alabang, wala daw siyang bahay doon. Kahit sino naman po mga kababayan, hindi naman po talaga pwedeng maglabas ng tawag doon ang bawat subdivision. Hindi mo pwedeng ibulgar yan kasi private mo yan Maliban na lang kung i-check yan sa salin at asset. Doon yan malalaman. Pero according nga kay Trillanes, 100 milyon daw ang halaga ng per square meter dyan sa Ayala, Alabang. Ang laki daw ng bahay ni Bongo dyan. So yung mga issue na yan hindi pa tapos, ito na naman panibago, nadawit na naman siya. So pakinggan nyo po ito, mga kababayan. Panibagong ito bilyon-bilyon po ito. Hindi ito usaping milyon, usaping bilyon ito. Pakinggan ninyo. May ads lang po. Alibaba.com, world-leading B2B e-commerce market. Umalo sa halos 21 billion pesos ang halaga ng umano'y wish list ng mga senador ng 19th Congress na Diba? pasok sa 2025 National Expenditure 21 Program. billion. Sa tinaguri ang DPWH leaks na Senador pa lang yan. Billionaire News Tatlo Channel. pa lang. Top 1, si dating Senate President Chis Escudero na may 3 billion peso. Tatlong senador pa lang yan mga kababayan, 21 billion na. Si Chis Escudero, si Aimee at si Angara. Continue. Kasunod niya sina Senator Aimee Marcos at Education Secretary Sani Angara. Narito ang exclusive agenda report ni Andrea Salve. Pumapangalawa man umano sa may sponsored infrastructure projects sa 24 na senador ng 19th Congress, namumuna naman si former Senate President Chis Escudero na may pinakamalaking hiling na budget sa 2025 National Expenditure Program.
Biruin nyo, kay Cheese Escudero ang pinakamalaki, nangunguna. So may nagtanong, ayan, ang lala, billion na yung normal sa kanila. Oo, Sir Keno. Biruin mo, yun nga kay Loren Legarda, sabi ni ni Congressman Leandro Libeste, nanay daw niya ang pinakamababang insertion, na which is 1 billion. Yan na yung pinakamababa sa kanila. Pinakamaliit. I mean, pinakamaliit. Si Loren Legarda. Si Loren Legarda daw ang may pinakamaliit na insertion. 1 billion. Kita ninyo yan? Kaya talagang aaray si Bongo dito. Sasabit na naman siya. Ilan yung kay Bongo dito? Continue. Yan ay batay sa hawak na dokumento ng Bilyonaryo News Channel na tinagurian na ngayong DPWH leaks. Naku. Ayon dito, merong 34 infrastructure projects kung saan si Escudero ang proponent. Ito nakalagay. Cheese Escudero 34 project 3 billion. Aimee Marcos 28 project 2.5 billion. Sonny Angara 105 project 2 billion. Alan Cayetano 14 project 1.5 billion. Grispo 1.5 billion. Villar 1 billion. Rafi Tulfo 1 billion. Bong Revilla 1 billion. And wait lang mga kababayan, nawala. DH leaks. Ayon dito, merong 34 Ayan. Wait lang ha mga kababayan kasi nawala siya National eh. Expenditure Program. Yan ay batay sa hawak na dokumento ng Bilyonaryo News Channel na tinagurian na ngayong DPWH leaks. Ayon dito, merong Ayan, ito na. Kay Bong Revilla, 1 billion. Kay Mig Subiri, 1 billion. Actually mga kababayan, billion po ito. Billion ang usapan dito. Mga kababayan, project, pang sarili. Bakit? Insertion po ito, mga kababayan. Insertion. Magkaiba po ang amendments. Magkaiba din po ang insertion. Ang insertion, ito po yung ihinirit ng hindi pinag-usapan ng committee. Ang amendments, yan yung papapirmahan mo sa bawat senador kung papayag ba sila o hindi. Ganun po yun, mga kababayan. Magkaiba po ang amendments, magkaiba po ang insertion. Yung insertion, direct po yun. Halimbawa, ilapit mo kay Cheese Escudero, si Cheese na bahala, kayo na dalawa, mag-usap. Halimbawa, ilapit mo dun kay House Speaker Bujidi, kayo na dalawa ni House Speaker ang mag-usap. So, ang tawag dun, insertion. Pero itong amendments, kailangan, halimbawa, 24 ka senador. Itong 24 ka senador, kailangan papipirmahan mo sa kanila or itanong mo sa kanila kung payag ba sila na may pondo or may project kang hinihiling na ganyan, kalaki. So kung hindi sila pumapayag, ayaw nilang pumirma, halimbawa sa 24, 15 ang pumirma, pasok. Di ba? Kung hindi siya pumirma, sa madaling salita, hindi pasok. Pareho lang kurakot yun. Hindi po corruption ang amendments, no? Ang may possibility po na matawag nating kurakot ay ito pong insertion. Sir Oscar, Kilo TV, wag po tayong maging DDS, no? Kasi pag mga ganyang usapin kasi, mga may mga kunting napatakan, no, na naambunan ng utak ng mga bubong DDS. No? Pag sinabi pong amendments, pinag-usapan po ng ayos yan. Sa amendments po, dumaan po yan ng, tawag doon, evaluation. Chini-check po yan ng bawat senador at bawat congressman bago siya pumirma. Yan po ang amendments. Pero pag sinabi nating insertion, direct po yan. Halimbawa, ako si Ken, senador ako. Tapos si Cheese Escudero, ang Senate President. Diniritso ko kay Cheese Escudero na hindi ko na pinaalam sa mga kapwa ko senador. Yan po ay illegal. Pero, mga kababayan, nasanay na po tayo dyan, nasanay na po ang taong bayan yan kasi maskin sa City Hall may ganyan. Diba? Maskin sa City Hall may ganyan. Mga kababayan, yung sinabing insertion, marami sa City Hall yan. Take note mga kababayan, not only for City Hall, marami sa barangays yan. Oo, sa barangay pa lang nag-umpisa na yung mga ganyan. Kaya mga kababayan, umalma itong si Bongo. Kasi bakit? Kasali siya dito eh. Diba? Nakita nyo ba yung kay Bongo? Hanapin natin dito. Bato de la Rosa.
Ito na, mga kababayan. Magkano ang insertion ni Bato? Ito, si Bato po, mga kababayan, insertion niya is 500 million o kalahating bilyon. Kay Bongo rin, 500 million, kalahating bilyon din. So, mga kababayan, medyo malaki-laki, no, ang kanilang mga insertion. So, ilang project itong kay Bongo, mga kababayan? 54 5. infrastructure projects kung saan si Escudero ang proponent. One-thirds lang ito ng 105 projects ni former Senator at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Pero pumalo ang lahat ng ito sa 3 billion pesos.